Bismillahirrahmanirrahim. Kukuha ba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga minamahal po naming mga taga-subaybay sa programang ito ng Tinig ng Salafiyya, kayo ay aming binabati ng pagbati na tinuro ng Sugo alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ganun din, isang masiglang hapon sa lahat ng ating mga kababayan na nagsasaliksik sa relihiyong Islam. Sa oras po nito, araw na ito, araw ng Jumu'ah, mga nalalabing oras o minuto ng Jumu'ah, mustajab ang ating dua bago lumubog ang araw. At ngayon po ay may boses ba? Ang tingog. Why? Teka lang. Ayan yan. Merong ngayon ay ika-13 ng Dhul-Qa'dah 1447 Hijra. Ika-unang araw ng Mayo 2026. At sa ating pagpapatuloy, share at i-share nyo lamang itong ating live nang sa ganon ay maging pangkalahatan ang Qaida. So sa hapon pong ito, inshallah tabaraka wa ta'ala, ay sagot sa mga katanungan, inshallah. Kasama po natin dito si Ziad, ang aking anak, nag-monitor sa ating pong live ngayon. Kasama din po natin sa kabilang kwarto ang technical engineer natin dito sa Himpilan, kung saan tayo naka-block time, si Sir Engineer Ronel Mandraso. At hindi ko na patatagalin, may mga katanungan sa inbox, babasahin ko ngayon, at pwede kayong magpadala ng tanong nyo either inbox, kung alam nyo yung aking account, at maaari ding dito na mismo sa inyo pong sa comment section, inshallah tabaraka wa ta'ala. Wa ma alimna illa bima wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Hindi tayo sasaksi maliban na lamang sa ating nalalaman, talastas at naaral, narinig, at yung hindi natin ghaib o ng bagay na hindi nakikita o nalalaman. Na. So ngayon ay babasa tayo ng katanungan. Inshallah tabaraka wa ta'ala. Ito ay mula kay Ummul Farisi. Ang kanyang tanong ay ganito. Okay. Question po, paano po madedetermine o malalaman na tinamaan ka ng sihr? Yun ba yung sunod-sunuran ka sa utos o sinasabi po ng isang tao o sadyang narcissistic lang yung tao, magaling magmanipula? Halimbawa sabi niya sa panaginip, hinahabol ka ng baboy ramo at di ka makatakbo, sleep paralysis po ba ang term po yung ganong term. Tapos naginip ka na may lalaki na gustong gumawa ng kalaswaan sa iyo, kahalayan, rukya lang po ba ang tapat doon. Tapos sabi niya pa rito, to cut the yung question short, minsan may sumisitsit, wala pa namang tao, lalo pa nung siya ay nagdadalang tao raw at kasama ang kanyang asawa. Madalas ang napapaamoy siya sa sigarilyo, lalo pag madaling araw. Okay. Magandang katanungan ito kasi nga alam natin na may mga taong yata'amaluna bis-sihr. Yata'amaluna bis-sihr. Ziad, kuwan mo dito kasi katabunan ako ha, comments. Ibiya. Dito lang to. Yan. Sige. Ibiya. Parang babihan siya. Okay. Now, sagot dito,
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maaaring ang sihir o ang pangkukulam o salamangka ay ang isaba o yung pagtama nito ay malalaman o makikilala min khilal dhuhuri a'radin mufaji'a. Sa pamamagitan ng pagtukoy nito sa mga bagay na nagaganap panglabas na sorpresang nagaganap, no? Surprise attack. Wa ghair mubarrara tibbiyan. And medically, walang explanation ang mga doktor. Hindi na ma-explain. Isa na dito, ang pinakasikat dito o pinakakilala na palatandaan na ikaw ay nakulam, no? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam una sa lahat ay nakulam. No, tinamaan siya ng kulam na ginawa ng isang Hudyo. Anong ibig sabihin noon? Hindi ba siya kinawaan ni Allah? Hindi ba siya ma'sum? Hindi siya protektado siya ni Allah, pero nais ni Allah Ta'ala na sa pamamagitan ng experience ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay maturuan ang umma na ito. Maturuan ang umma na ito paano kontrahin ang sihir, ang salamangka, ang kulam na iyan na totoo. Yan ay ilm na mula kay shaitan. Paano ay kukontrahin ito? No? Paano kukontrahin? Sa pamamagitan din ba ng kulam din? O sa pamamagitan ng panalangin? Paanong paraan? Okay. Ngayon ay ating isa-isahin. Ano? Ang pinaka-abraz o pinaka-litaw na klase ng manifestasyon ng sihir na tinatawag o ng kulam, ad-diqus shadid 'inda sami'il Qur'an. Kapag nakakarinig ang taong iyan ng Quran, ay nabibigatan siya o hindi kayo sumisikip ang dibdib niya. Naam, kasi ang Quran al-Karim, kalamullah. Kalamullah. At ang taong mashur o yung taong kinulam, ay infested yung kanyang puso at pandinig ng, atawag dito, ng spell ng kulam. Kanya, nagre-react yun sa loob-loob ng kanyang katawan at ng kanyang damir o ng kanyang kaibuturan, nagre-react yun kapag nababasa ang Quran. Hadha shay mujarrab. Ang bagay na ito ay nasubukan na matagal ng panahon. Kahit ako mismo, may narukyahan kami noon pa, way back, kahit doon sa Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, sa paaralan namin sa Indonesia, yung branch ng Riyadh, ay ganun din. No? Tuwing magbabasa ka ng Quran, nakakaramdam sila ng napakatinding sikip ng paninikip ng dibdib at ng pakiramdam na hindi sila mapakali. Isa pa rito, as-suda'ul muzmin. Yung bang tindi ng sakit ng ulo, sobrang sakit ng ulo na hindi mo maintindihan. At-taghayyurus sari' fil ahwal. Kalinqilab fil mahabbati min al-mahabbati lil kurh. Yung mabilisan na pag-change, pag-split ng kanyang kagustuhan. Halimbawa, ang sitwasyon niya, ngayon mahal ka niya, tapos biglang ayaw ka niya. Bigla na lang, talagang ayaw na ayaw ka niya. Yan ay isa sa mga resulta ng sihir o mga manifestasyon na mashur ang taong yon. No? Isa na rin dito, ru'yatu kawabis mufazza'a. Wal khumul ad-daim. Yung bang nakakita ka ng mga strange things sa iyong mufza'a, sa iyong panaginip. Gaya nung binanggit mo, Farisiya ba yun? Na nakakita ka ng mga baboy ramo, ano-ano pa dyan, nakakaamoy ka ng hindi naman naamoy ng iba. Hindi lang yung bunga ng imahinasyon mo, pero yun ay bunga ng sihir. At isa na doon, sabi ng ating mga ulama, al-khumul ad-daim, yung sinasabi ng mga psychiatrist na depression, sinasakyan yan ng jinn, sinasakyan ng sihir. No? So, kaya, psychologically nagkakaroon siya ng bunga sa iyo, pero aslan, mayroon niyang pinag-ugatan sa sihir. Walidhalik, la yadur, hindi ka mapipinsala kung magrurukya syariya ka. Kahit pa man yan ay psychiatric na
or psychological, for example, sickness or ailment, purely na prove ng doktor, for example, pero the best pa rin na mag-ruqya syariya ka kasi madalas, kaysa minsan, sinasakyan niya ng mga ng mga jin, at na utos ng mga suhar o ng mga salamangkero at ng mga mangkukulam o manggagaway. So, isa na doon is matitest mong sihir yan kapag binasa ang Suratul Baqarah at magre-react ang kanyang buong katawan at maglulupasay. Ang batayan natin dito is ang mga kutob ng mga ahlul ilm. Isa na dyan ang kitab ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ni Ibnul Qayyim at iba pa. So, isa sa mga pinakamainam na pangontra rito ay ang hindi lamang pagbabasa ng Suratul Baqarah, hindi lamang ang Ayatul Kursi na nasa loob mismo ng Suratul Baqarah, kundi ang palagiang paglilinis ng katawan at ng pamamahay at lahat-lahat ng mga bagay. No? Ano pa ba? Lahat-lahat. Malinis ka sa pangatawan mo, lagi kang nasa loob ng wudu. For example, sa damit mo at lahat, isa yon. Kasi hindi mamamahay ang jin sa bahay o mananatili sa katawan na malinis o dalisay. Ano? Anta ala tahara, ala tuhur daiman. Gaya ng ginagawa ni Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, sa tuwing na sisira ang kanyang wudu, nasa impurity siya, halimbawa, maliit na impurity, siya ay nag-answer sa call of nature, for example, sa palikuran, agad siyang nagwudu pagkatapos nito. Pagkatapos ng istinja, ng istijmar, siya ay parating nasa loob ng wudu. Nangangahulugan, mga kababayan, mga kapatid, na itong tanong ni Farisiya, maaring ito ay related din sa lahat, no? Sa mga kapatiran nating tinatamaan ito. Lalong-lalo pa ngayon, exposed tayo sa social media. No? Nakikita tayo, nagma-My Day. Akala natin, halimbawa, sasakyan lang ang pinakita mo dyan, or paa mo lang, or kamay mo, hindi matatamaan ng sihr o ng ain. Lahat yan matatamaan, kapatid. Lahat yan matatamaan. At ma'na ng hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'adhamu ummati, ang kadalasan sa kanyang umma ay namatay sa ain. So, ang ain na yan, o evil eye na yan, hindi lamang dahil may inggit sa'yo, hindi. Kung baka namangha sa'yo natuwa at hindi na siya nakapagdua o nakapanalangin ng Masya Allah, Tabarakallah. Lam yubarik alik. So, yan ay tatamaan ng ain. At kalakip na dito ang siher at ang iba pa. So, ang proteksyon natin dito, bukod pa dun sa paglinis at lahat, ang adhkar. Lagi tayong umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig bang sabihin nun, tinamaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi siya umaalala kay Allah? Hasyan lillah, kalla wa hasya. Ano? Hindi ganoon. At ilayo tayo ni Allah ta'ala sa masamang hinagap laban sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinamaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nung sihir para turuan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano natin ito kukontrahin ang sihir na tinatawag. So, babasa tayo ng mu'awwidhatain, al-mu'awwidhatan. Qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Kagaya ng ginawa at tinuro ni Jibril alayhi salam sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, magbabasa tayo ng suratul Ikhlas. Magbabasa tayo ng Ayatul Kursi. Yan ang pangkontra sa sihir na tinatawag. Pangkontra sa sihir. At huwag kang makinig ng music. Ang bahay mo hindi dapat infested ng musika at ng kung ano-ano man. Lalong-lalo na sa mga lugar na kung saan maaring mabuhay ang mga jin na pumapasok sa ating mga katawan, no? Kasi sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri fi jismil insan o fi dami ahadikum o fi jasadil insan majrad dam. Si syaitan ay tumatakbo sa inyong mga daluyan ng dugo o sa mga daluyan ninyo ng dugo.
no? Diyan siya tumatakbo. So, yan din yung magwawaswas sa'yo, magpakamatay ka na, ma-depress ka na, at lahat. So, ang pinakamainam doon, basahin ang mu'awwidhatain. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, at ang iba pa. So, it may not be, hindi ito one day o overnight lang nating matatapos. Lalong-lalo na yung mga pinagdadaanan o nilalabanan nilang sihr for the longest time. Alam nyo, bago wala pa namang ibang katanungan yata, dito sa comment section, merong mga, yung pagbati ninyo mga kapatid, lagyan nyo na ng tanong ninyo, inshallah ta'ala. Merong kaming isang kaklase noon na taga Indonesia, Indonesian din siya. No? 7 jinn ang sumasanib sa kanyang katawan. Matalino, nakagraduate na rin yata yon. 7 jinn ang sumasanib, and nakita namin ang aming mga masyaykh, si Dr. Abdullah Al-Habar, isang Saudi at amid ng Kismis Sharia sa time na yon. At pagkatapos ay si Dr. Badr Abdis Sami' Al-Khawanki, hafidhahumallah, teacher namin sa usul at ang isa sa hadith. Dun ginamot ang schoolmate namin na yon sa aming dormitory, sa labas o sa sala. So, andun si Sheikh Aljor, ako, Sheikh Aljor na Oriental, at ang iba pa na hindi ko na maalala yung ibang Pilipino na nandun. Basta nakafocus ako sa dalawang sheikh kung paano nilang sinasagawa ang ruqya. And doon namin, isa yun sa mga naging training namin, actual na nakita namin, kasi kinukontrol nung sahir, ng kulam sa kanya, pinapakontrol yung katawan niya sa pamamagitan ng mga jinn. At si Sheikh Aljor mismo ang nagtanong sa kanya in Indonesian kung ilan sila, anong pangalan niya. Naalala ko, Mari nga yung pangalan ng jinn na yun eh. Tapos, 7 daw sila. Kung hindi daw siya sasanib o hindi niya guguluhin yung bata, ay bubugbugin siya ng mga ibang jinn na mas matataas o mas malalaki siya. Gugulpihin siya. So, ang naalala namin noon, tuwing si Sheikh Abdul Aziz, ano ba ang pangalan nun? Si Sheikh, basta Rajihi ang apelyido, Saudi, ay sa subject sa kanila ng akida o ng tawhid, nagagalit yung jinn at lumalabas, no? Naglulupa siya, sumasanib sa kanya, and namahay na sa kanyang katawan. So, ang ginawa ni Dr. Abdullah Al-Habar at ni Dr. Badr Al-Khawanki, Abdus Sami' ay pinasahan nila ng ilang ayat ang tubig, tapos sabay binugahan nila ito ng minumog na tubig na yan na binasahan ng mga ayat, and dahan-dahan nakarecover yung kapatid nun. Subhanallah, ang payat niya pero ang bigat ng katawan niya. Ilan kami na bumuhat sa kanya, parang bakal. Experience namin talaga yon, no? Doon namin siya pinahiga sa may bandang salas ng aming dormitory sa Imam University, tapos dumating 2 doktor, subhanallah. At nung natapos na ang ruqya, pinayuhan siya na wag hihiwalay sa adkar at sa mga jamaa, wag i-isolate ang sarili para hindi mag-overthink at doon ang sasakyan ulit ng jinn yun. Pagkatapos ay dapat siyang magmualaja ng honey. No, ang honey kasi, itong asal, isa to sa mga gamot na nandyan, nababanggit doon sa kitab ni Imam Ibnul Qayyim na At-Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi. Andun yun. Nababanggit yung dates, nababanggit ang ajwa, kasama na yan. May hadith ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha thamaniyata hubub min al-ajwa, yung sino man ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa umaga, gagawin niyang parang agahan, unang-una, yung 8 binhi, no, ng 8 piraso ng ajwa, black dates, siya ay maliligtas sa la yadurruhu sihr, hindi siya matatamaan ng sihr, wala sum, at hindi din siya matatamaan ng lason. Ang hadithu rawahu Tirmidhi wa kadhalika al-Imam Muslim dakarahu fi sahihihi. Si Imam Muslim binanggit niya sa kanyang sahih, at ganun din si Imam Tirmidhi.
So, malakas ang hadith na yon. Napakaganda niyan. No? Kaya nga lang, mahal ang ajwa. Kung may mga kapatid tayo sa Madina, yung mga pauwi, mag-request kayo kahit konti. No? Lalo na yung may mga pinagdadaanan ganoon, may mga siher nangyari sa kanila. Because, how do we know? Paano ba natin malalaman? Paano ba natin masiguro? May mga nagpapa-doktor sila, walang findings. Malinis lahat. Pero, nakakaramdam ka ng sakit. So, ibig sabihin nun, there's a force na it might be part of al-ghaib na hindi mo alam kung anong nangyayari doon at pinahintulutan of course ni Allah para maging pagsubok sa iyo na hanapin mo kung ano ang ilaj o ang tamang panggagamot nito na naayon sa Quran at sa Hadith. So, yun ang sagot natin, sister. Inshallah, makaligtas ka dyan, biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Siguro sa mga lugar ninyo, meron ding mga ustad o ustada na marunong sa tamang rukya. May mga kutayibat na patungkol dyan. So, yung mga duat at mga ustad, huwag kayong matatakot. I-apply ninyo, magbasa kayo. Pero kaya lang, kailangan na kayo din mismo sa sarili ninyo, marunong kayong magrukya sa sarili at magbasa at huwag iwanan ng mga adkar. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Si Ustad Anwar ng Pulumulok, barakallahu fik. Salam guru, ano yung pangatod sin Islam ha mga tao? Pagtampila. Ano yan? Magtatapil duhur maraming pag yanon yan? Guru, ikuan ako na. Pasawaha ka to. Magtapil duhur? Yan ba ang ibig mo sabihin? Okay. Ang ibig sabihin ng ating ustad, ano daw ang pananaw natin, o pananaw ng Islam, pangatod sin Islam, sa mga nag-combine ng after Salatul Jumu'ah ay sinasagawa pa nilang Salatul Duhur. Actually, kabilang ito sa mga bagay na walang batayan sa kitab at sa sunnah. Wala talaga, kahit konting, kahit athar na mahina. Ijtihad ng ilan sa mga ulama ng Shafi'iyya, pero pagdating sa nas kasi, walang ijtihad. Hindi pwedeng tanggapin ang ijtihad kapag mayroong nas, may teksto. So, ang textual evidence pa rin ang mabigat. At hindi yung opinion lang ni Fulan at ni Alan. Hindi natin nilalang ito kasi dahil sa minamaliit natin ng mga ulama. No. Pero, gaya ng sinabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma sa mga tabi'in, sinabi niya, yushiku an tanzila alaykum hijaratun minas sama' aqulu qala Allah wa qala ar-rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hadith na Sahih al-Bukhari. Sinabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, sinabi niya, pinangangambahan o nalalapit ng kayo patihulugan o paulanan ni Allah ng mga bato mula sa kalangitan. Dahil sinabi ni Allah at sinabi ng propeta at kayo naman ay sasabihin niyo opinion ni Abu Bakar at ni Umar. Pinaliwanag to ni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala sa kanyang kitab na Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tawhid o Sharh Kitab Tawhid. Ang kapaki-pakinabang na komentaryo bilang paliwanag sa Kitab Tawhid ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Binanggit niya doon na hindi ang ibig sabihin ng athar na yun ni Abdul Abbas ay minamalit niya si Umar at si Abu Bakar at si Umar. La, abadan. Kalla wa hasha, no? Ilayo nawa ni Allah Ta'ala. Hindi totoo yun. Bagkos, ang kay Abdullah ibn Abbas doon, radiyallahu anhuma, ay kahit pa nga si Abu Bakar at si Umar na walang violation kay Allah sa pagsunod sa kanya at sa propeta, sallallahu alaihi wasallam, nangunguna parati si Abu Bakar sa kabutihan, si Umar ang kasunod. Despite the fact na silang dalawa ay unbeatable na pagdating sa buong umma, unbeatable pagdating sa kanilang lapit sa propeta at lapit kay Allah subhanahu wa ta'ala after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit pang sinabi nila kung mayroon man silang sinabi at babangga ito sa Quran at sa Hadith, hindi pwedeng sundin ang kanilang sinabi. Patitihulugan kayo ni Allah ng mga bato, paulanan, dahil sa inyong pagsuway sa kanyang kautusan. Yun ang ibig sabihin doon ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Alasigatil mubalagha o alasigatil kinaya. Kumbaga sa metapora, lagay moda ng metapora at ng mubalagha o yung superlative na
a bit excessive na form ang pagbanggit. Now, ibig sabihin noon, sa madaling sabi, kahit pa ijtihad ng Shafi'iyya, ng ilan sa mga Shafi'iyya, kasi nga ang takot nila doon is baka hindi tanggap yung Jumu'ah mo kasi usually ang pananaw ng madhab Shafi'i mahtiramin na ni madhab Shafi'i at ito naman is para sa kanila ahwat, pinaka-safe. Idha ta'addadatil masajid, kung halimbawa maraming masjid sa isang lugar, at yan ang nangyayari sa atin sa mga moro, actually, sign ito ng daaf o ng ating kahinaan. Konting distansya lang, ilang steps pa lang, masjid na naman. Hindi nagkakaisang mga Muslim kasi bawat isa ay na umaano sa kanyang sariling congregation. So, ang paniguro doon o ihtiyat, sinasabing ihtiyat o sinasabing paniniguro ng mga Shafi'iyya ay idaos na lang ang zuhur para nang sa gayon ay hindi ka maturing na tarikun lis-sala. Kasi baka hindi tanggap yung iba na Jumu'ah nila, so maniguro ka ng may zuhur. Kasi dun lang ang tatanggapin lang is yung complex, yung Masjidul Jami'. Yun ang pananaw ng Shafi'iyya. Ala kulli hal, yan ay opinyon ng madhab Shafi'i at ginagalang natin ang opinyon na yon. Pero, ragma dhalik, despite that, tayo ay susunod pa rin sa dalil. Nalufu, ma'ad dalil. Nalufu, ma'ad dalil. Wa naduru ma'ahu ayna madar. At tayo, sabi pa nga ni Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, at laging ito ang slogan ng ating guru noon na ang yumaong mufti ng Soksarjen, ang unang mufti si Sheikh Muhammad Shu'aib Abidin rahmatullah alayh, naduro ma'ad dalil ay namadar. Iikot tayo kasama ng dalil saan man ito umikot o saan man pumunta. Wahakada. Ma'al fahmi sahih lahu, na kasama yung kalakip yung tamang unawa sa dalil. No? So ang dalil is hindi lamang siya dalil, bagkus kailangan ng tamang faham o unawa sa dalil. Nabati natin si Walid Khan, dyan sa Marbel. Si inatangang mga Arab, si Rodel Fernando. Sinabi naman Mustafa ibn Khalid, is there any ayah or hadith that forbidden to sleep naked alone? Actually, hindi naman forbidden, makruh nga lang, pero huwag sanayin. Kasi there will be times, for example, na lalong-lalo na, may mga shayatin, may mga jan o jin, na maaring tumabi sa iyo sa time ng pagtulog mo at baka ano pa ang ginagawa nila habang tulog ka. There's nothing na outright na forbidden per se like haram, pero ang jumhurul ulama ang pananaw nila ay makruh o hindi kaaya-aya. Hindi kaaya-aya kasi baka dumating ang panahon na may emergency, nakatakbo kang wala ka palang damit kahit konting saplot. Although si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu naiulat na kapag siya natutulog medyo hindi naman buong hubot-hubad pero medyo ganon. No? So, magkagayon man, pinaka-safe na may takip ka pa rin kahit kukunti. Nang sa gayon ay ihtiraman bilang paggalang sa iyong jasad at ganun ihtiyatan bilang paniniguro na hindi ka maladlad ang iyong aura lalo na kung mayroong emergency. Ang aura mughalladha o yung major na aura. Okay. Binabati natin si Sheikh Nabil Yunus. MashaAllah. Mimiting ko lang ka-interview ko lang sa kanila. Sila ni Sheikh Al-Jursam, Sheikh Maizil sa Bruit Cafe. Binabati natin si Akh Alvin Abdul Aziz Rashid at ang kanyang may bahay, Sister Nusayba, at ang kanilang buong pamilya, mga anak nila. Binabati natin sila sa Bruit Cafe. Brew, as in B-R-E-W. You have to brew. Bruit Cafe dyan sa Turil. Sa mismong, lang po, nakahilera dyan sa may entrance ng Gaisano, Turil. Konting lang, distansya. Ayan po yan. So, binabati natin sila. Taib, si Rodel Fernando may tanong pala. Ngayon ko lang nakita Rodel. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam. Mother of my friend, nakaratay na lang siya.
sabihin, paralyzed. Ang payat niya, but pag binuhat mo siya, ang bigat. Sinusubuan na lang siya pag kumakain, is she affected by sihr? By the way, my friend is balik Islam and his mother is a Christian. Pwede po ba siya iparukya sa Rocky kahit Christian? Yes, pwede. Pwede kapatid. At malaking da'wa yun sa mga, well, there is an isolated opinion na nagsasabing hindi pwede ito sa mga hindi Muslim kasi hindi naman tatalab sa kanila kasi nga hindi sila ahlu tawhid. But then wala pong outright na dalil na explicit na nagsasabing, explicitly saying na nagbabawal dito. So meaning para siya sa lahat. At da'wa din ito sa kanila. No, na ang Quran al-Karim ay may dala-dala siyang gamot. At pinakamalaking gamot na dala niya isang tawhid upang magamot ang kufr at ang shirk sa kanila. So, maaari itong maging daan na maingganyo sila lalo sa Islam. Rodel Fernando. Ayun, nasagot ko na, Rodel. Si Ina ko Salud Abdullah. Salam niya, nagsalam siya. Tita Mariam from Kuwait. Si Aliman Fermin Razak from Cotabato City. Yan, salam po sa inyo. Yan. Siguro hindi na sana yung iba na Friday kasi madalas tayong o nga pala, i-anunsyo ko, this coming May 8, kami po ay nariyan sa samang lugar to, sa Marbel. Meron po akong schedule na khutbah dyan, sa Marbel, Coronadal, South Cotabato. Sa may pinadala niya, ano? Ayan. Ano ba tong address nito? Teka lang ha. Kasi after ng Salatul Jumu'ah, merong muhadara. Masjid Ibrahim Khalil, Marbel, South Cotabato, May 8, 2026. So, next Friday. After po ng khutbah, ay meron po tayong muhadara pagkatapos po ng khutbah, inshallah. So, sa sino yung nais na makadalo, welcome po kayo bid nila. May 8 po yan. Friday next week. Second Friday po ng May. Ang topic po natin sa khutbah, Companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, may mga grupo na nag-spread ng syubuhat sa mga panahong ito, mga agam-agam at misconception laban sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okay? So, Marbel po yan, sa mga malalapit po yan, mga taga-Jensan, mga taga-Cotabato City, at iba pa, welcome po kayo, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Ayan. Kasama ko po dyan si Direk Khalid Gorospe, going there. Mustafa Ibn Khalid, ya Sheikh, ano po ang mapapayo sa isang Muslim na tatay na lumagpas na sa 10 years old ang mga edad ng mga anak at di nagsasala ang kanyang mga anak? Okay. Ang payo natin doon, kapatid, is sinabi, ittaqillah, ya walid. Matakot ka kay Allah Ta'ala, ikaw na tatay. Sapagkat inutusan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Una na sa lahat, si Allah Ta'ala ang nagutos sa atin. Sa suratul Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nas wal hijara, alaiha malaikatun ghiladun shidad, la ya'asuna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Sinabi ni Allah, o kayong mga naniwala na, mga sumampalataya na, nanumpa na kay Allah Ta'ala, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Depensahan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya laban sa apoy ng impyerno. Na kung saan ang pinanggagatong rito ay mga tao at bato. At ang mga anghel na nakabantay rito sa mga tarangkahan nito ay mga mababagsik. Hindi nila sinusuway ang utos ni Allah, bagkos kanila lamang sinasagawa o kinikilos kung ano ang iniutos sa kanila. Nangangahulugan, unang utos yun mula mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala na bukod sa ating sarili, iligtas natin ang ating mga pamilya laban sa impyerno ng apoy. Depensahan natin. So, paano mo didepensahan? Hayaan mo hindi sila magsala, hindi maghijab. Hayaan mo silang sumusuway sa kautusan ni Allah Ta'ala. Hayaan mo.
Isa sa mga pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw na husband mismo, ang magdadala sa magtataguyod sa pamilya mo. Ikaw na husband mismo, hindi ka dapat nakokontrol na mamanipula ng asawa mo, ang babae, ng wife mo. Kinakailangan na ang mandato ni Allah sa iyo ay siyang naipapatupad mo. Na, hindi yung, halimbawa sa tuwing gustong umalis ng asawa mo, kahit hindi sa'yo magpaalam o kahit ano, pwede siyang libre siya kasi she has the freedom to do so. La, wal fula. 1,000 hindi at 1,000 mali na pag-unawa ito sa mga ahadith al-mansusa, ahadith al-syariya at ang mga qawaid al-usuliyya. Mali pong unawa yun. Nasa kakalang, halimbawa, magsasubmit ang asawang babae kapag ka sinasabing kagalang-galang ang kanyang asawang lalaki. Mali. Mali po yun. Bakit po mali? Kasi hindi binigyan ng lisensya ni Allah Ta'ala muna ang babae na, teka lang, titignan ko kung ako ba ito ba'y kasubmit na husband o hindi. Saka ko siya respeto. Hindi ganon. Hindi ganon. The moment na sinabi ng tatay sa ijab wal kabul, kabilta nikaha, na ilipat ang responsibilidad doon sa balikat ng tatay, mula sa balikat ng tatay, patungo doon sa husband. Pagsabi niya ng kabilto. Now, ngayon, kung may discrepancies along the way, doon na maaaring ang babae ay magreklamo sa korte ng Islam o hindi kaya sa mismong wali niya na siya ay hindi, ang karapatan niya hindi nagtutugma o hindi na napapanugutan ng lalaking iyon na ayon sa sinumpaan niya sa kanyang ijab wal kabul. Kanya nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam nang si Muadh ibn Jabal, at naulit kong hadith na ito inulat ni Imam Ahmad sa kanyang musnad, nang si Muadh ibn Jabal ay dumating mula sa kanyang ekspedisyon sa mga iba't ibang mga kingdoms at kultura, nakita niya kasing sila ay nagpapatira pa sa mga hari nila at mga malalaking tao. Kaya naisip niya, na hinuha niya na mas dapat kong isagawa ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ang mas may karapatan, higit na nararapat na pagpatirapaan. Kaya ginawa niya, nagpatira pa siya. Pero inahon siya ng propeta, ano yan? Mahada ya Muad. Sabi niya, inni ara al-muluk, nakikita ko ang mga hari at ang mga Caesar sa Roma, sa Constantinople, na kapag naroroon ang subjects nila, ang kanilang mga miyembro, ang mga tao nila, nakikita sila, dinadakila sila sa pamamagitan ng pagpapatira pa. Kaya ang tingin ko, anta haqqu bidhalika ya Rasulullah minhum. Ikaw mas karapat dapat ya Rasulullah kaysa sa kanila. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, law kuntu amuran ahadan, kung ako ay mag-uutos man o pahintulot ni Allah sa akin na mag-uutos akong amur ahadan an yasjuda li ahad, na utusan ko ang tao na magpatira pa sa kapwa niya tao, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Uutusan ko tiyak ang babae na magpatira pa sa kanyang husband bilang pagdadakila sa paggalang dito at sa karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae. Ibig sabihin ng hadith na iyon, ang inisyal na kautusan, isumunod ka. Hanggat hindi po pa naisip na, hanggat wala pa siyang inuutos sa iyo, na ikakapahamak mo. Hanggat wala siyang naiutos sa iyo, na pinagbabawal sa Quran at sa hadith. Yun naman ang timbangan natin . Pero kung halimbawa, meron siyang inutos na, sige nga, bilan mo nga ako ng red doors doon, hindi naman pwedeng mag-submit ka doon. Kasi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa sino man, asawa mo man, parents mo man, ustad man yan, na mag-uutos sa iyo ng labag sa kautusan ni Allah Ta'ala. Hindi mo pwedeng sundin yon. La ta'a li makhluk. Walang pagsunod. There's no obedience kahit sa kaninong nilikha fi ma'siyatil khaliq, sa pamamagitan ng paglabag sa utos o pag-violate sa utos ng tagapaglikha. So, ngayon, balik tayo sa mga anak. Sabi ng propeta alayhi salatu wassalam,
muru abna'akum bis-salah wa hum abna'u 10 sinin wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa farriqu bainahum fil madaji' wa hum abna' 10 sinin. Wal hadith kama qultu rawahu Ahmad fi musnadih wa kadhalika al-Imam At-Tabarani fi sahih. Wal hadith sahih kama sahahahu al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-musamma al-mu'anwan bi silsilatus sahiha. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utusan ninyo ang inyong mga anak ng pagdarasal, ng pagsasagawa ng pagdarasal, i-train ninyo sila habang sila ay kapag umabot na sila sa 7 taong gulang. At paluin nyo, disiplinahin nyo sila rito at paghiwalayin sa mga higaan ng lalaki at babae kapag sila ay nag-edad na ng 10 taon. So, nakaatang to sa balikat natin mga magulang at hindi pwedeng ito ay kibit-balikat. Ito ay obligasyon, ito ay ibada. Kapag hindi mo ginawa ito, magkakasala ka. Halimbawa, sabihin mo, kasi mahal na mahal kong anak ko na yan, ako masaktan. Mali ka. Mali ka. Kasi kapag hindi mo halimbawa yan dinisiplina, hindi mo yan inutusan, ikaw ay mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasalanan mo yon. At kung siya man sa iyong pagpapabaya ay nagkasala, bawat bunga ng kasalanan, dawit karon. Dawit karon. Nikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda. Sino man ang mag-anyaya patungo, at ang hadith na to, rawahu Muslim. Sino man ang mag-anyaya, magturo, mag-inganyo, tungo sa gabay. Falahu ajru man ittaba'ahu. Mapapasa kanya ang gantimpala ng sino mang sumunod sa kanya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a. Na hindi mababawasan ang anumang gantimpala ng mga sumunod sa kanya ng kahit kunti. Pantay sila. وَمَنْ دَعَا إِلَى الضَّلَالَ وَفِي الرِّوَايَةِ وَمَنْ دَعَا إِلَى الْفُجُورِ. At sino man ang mag-anyaya o mag-inganyo tungo sa kasalanan, nag-iwan ka ng isang pinagbabawal na teknik ng kasalanan, at yun ang kanilang sinunod ng mga anak mo, sinunod na, naging tradisyon na ng pamilya. Tandaan mo na, ang iniwan mo na yon sa sino mang sumunod doon sa kasalanan mo na yon o kasamaan, kana lahu ithma man ittabi'ahu. Mapapasa iyo rin ang kasalanan ng sino mang ng bawat isang sumunod o gumaya sa iyo kasama ng anak mo doon. Min ghairi an yanqusa min athamihim shay'a. Na hindi makukulangan o mababawasan ang kanilang mga kasalanan ng kahit kukunti. So, papasok po doon yun. Kanya, napakabigat ng masulian ng magulang at ng imam, ng bilal, ng ustad, ng alim. Lahat-lahat yan. Mas lalong dumarating sa iyo ang posisyon o ang anak o anumang ni'ma sa iyo, mas bumibigat, nadadagdagan ang mas'uliyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadith muttafaqun alayh. Sinabi ng Nabi alayhi salatu wassalam, bawat isa sa inyo ay pastol. At bawat pastol ay tatanungin sa kanyang binabantayang pastol, sa kanyang pastulan. Ang asawa, ganun din. Ang wife, asawang babae. Hirap kasi sa Tagalog, asawa, lalaki, babae, asawa lahat ang tao. Esposa na lang sa Kastila. No? Esposa, siya din ay masul sa kanyang bahay. Siya ay tatanungin sa pagtarbiya sa kanyang mga anak. Tahir Talib Malawan, yung pagsalam mo, kung may tanong ka, idugtong mo na kaagad. Huwag yung babati ka, tapos maubos ang oras natin. Lahat kayo, lalo na yung mga kilala ko. Si Mikael. Ano ba to? Mikael siguro? Mikael, okay. Ang kanyang profile pic ay tawakkul. Okay. So, yan ang sagot, Mustafa ibn Khalid. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Sabi nila na isa sa pinakatanggap, okay, na panalangin ay between sa adhan ng iqama at iqama. Okay, ano po ba ang ruling nun? Pwede ba itaas ang kamay o sunna ba sa sala na lang isagawa?
Hindi ko naintindihan. Sasalam mo na lang sa gawa. Sa dua, may mga dua o panalangin na ang propeta hindi niya tinaas ang kamay niya. May mga panalangin na hindi niya tinataas ang kamay niya. Halimbawa, ordinary na khutbah ng Jumu'ah at Idul Fitr at Idul Adha, hindi niya tinaas ang kamay niya doon. Pero paghingi ng ulan at pagpatigil rito, tinaas niya ang kamay niya ayon sa Sahih Bukhari at hanggang sa nakita yung puti ng kanyang kilikili sa sobrang excessive ng kanyang pagtaas ng kamay. Sa du'aul qunut, tinataas din ng propeta ang kamay niya. Ngayon, sa pagitan ng adhan at iqama, da'watun mustajaba, yan ang sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayroong tanggap na dua, panalangin. So, anong gagawin mo? Itataas mo ang kamay mo? Itaas mo. Pero hindi yung pagtapos mo ng adhan, pag nagbasa ka na ng darud o yung tinatawag na dua sa pagitan ng adhan at iqama, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah. Halimbawa, at muadzin ka, lalo na kung muadzin ka, imamic mo yung panalangin mo pagkatapos ng pagsagot mo sa adhan at pagbigay mo pugay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan ay bid'a, walang yun. Kasi bakit? Hindi bid'a ang panalangin mo o ang pagtaas mo ng kamay, bagkos dun mo tiniming na iminamic mong ganon na para bang sabay ang lahat ng mga tao sa'yo, parang du'aul jama'i. So, ang gawin mo, naqif ay na mawaqaf al-qawm. Tayo ay titigil o hinto kung saan man ang mga kaum, ang mga sahaba, tabi'in at baut tabi'in, kung saan sila huminto. So, hinto tayo doon. Meron bang naiulat na kapag tapos ng adhan at iqama, ay nagdua jama'i sila sa mga taas ng kamay? Wala. Pero kung ikaw lang mag-isa, every matatapos ang adhan at iqama, nagdua ka sa sarili mo after mo nung sumagot sa adhan, at pagkatapos ay after mo nagsunna, nanalangin ka, walang problema doon kasi yun ay alinsunod sa pagkuha mo o pag-grab mo sa opportunity ng da'wa mustajaba ayon sa binanggit sa hadith. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ahmad Bansalaw Panyurutan, Tahir Talib Malawan, si Ustad Anwar. Salam guro, unong barangay pagkhutbaan mo, May 8. Okay. Ba't kita magkita di Corondal City inshallah. Biyasa ko binasa ko kanina, ano ba 'yon? Masjid Ibrahim Khalil, Marbel, South Cotabato. Yun ang sabi. Masjid, ang nag-post si Hakim Panawadan. Hakim Panawadan. Yun ang sabi, Ang nakalagay lang sa poster, ang location is Masjid Ibrahim Khalil, Marbel, South Cotabato. Walang sinabing barangay. Itanong nyo na lang dun sa nag-post kasi hindi ganun kadetalyado po. Okay? Pakitanong na lang po. Okay. Okay. So, okay. Balik tayo sa page. Taib. Mashi. Ayan. So, marami sila. Taib. Yun po ang sagot natin. Mikael, sa iyong katanungan. Si Mikael. Ayun, may tanong pala dito sa inbox. Kanina lang. Pumasok. Ang kapatid natin, si Sister Sheila. Okay. Hindi ko alam, sister, kung saang barangay, pero ang nakalagay is Masjid Ibrahim Khalil. Pakitanong na lang po yung nag-post kung anong barangay kasi hindi dinitalya doon sa poster. Okay? Okay. Ano naman tong tanong niya? May tanong yata dito. Okay. Kapirs kanin. Aloy nang intabangan kanin siya sa mga Muslim. Inanggay sa madrasa, jaman, mga gumba. Aloy ninto armumpahanan to siya sa dungya tolo sa molyagay. At pamarumpahanin ng idalilin siya. Na tambilay sa bunsit. So kapir ulyananan to may balik Islam kanin. May kapiyak kidanin. Aloy ikukumana mo ito, gakuhanin mo sa pahanin, libong gairis, kinambalik Islamin na nanto. Ang pahanin siya dungya, tolo sa molyagay, idalilan to siya. Sukran, babagid siya ba?
Okay, sawalan ta sa live, i-idsa ng kanya. Sagutin natin dito sa live, ano? Kung nakasubaybay ka, live ako ngayon sa ating page. So, nagtanong si Abubakar sa Kandal Uto. Napakagandang tanong. Ang tanong niya is, halimbawa, isang hindi mananampalataya, hindi Muslim, malakas mag-donate, malakas magbigay ng ano, pagkatapos nun, ay may reward ba? Ngayon, ang tanong niya is, nag-Muslim. So, makakounted ba yung mga mabuting gawa na nagawa niya nung kafir pa siya? Mahaba actually ang explanation nito kasi maraming ano ang pasikot-sikot ang masala na ito. Pero sasagutin natin sa mabilisan kasi ito huli na siya sumagot ay tawag dito nagtanong. Unang sa lahat sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah Ibrahim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, verse 18. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Ang kahalin tulad, sabi ni Allah Ta'ala, the similitude, noong mga hindi mananampalataya sa kanilang Panginoon, tumalikod sa pananampalataya, hindi tinanggap ang Islam. Ang kanilang mga a'mal o kanilang mga kapaguran, mga kanilang charity at lahat-lahat ng yon, pagsamba, karamadin ishtaddat bihir rih fi yawmin asif. Ang kanilang mga gawain ay parang mga alabok lamang na ramad, yung mga alabok, buhangin, na ito ay tumigas sa araw na ito ay may dumating na napakalaking bagyo at ito ay dinala ng malaking tinangay ng hanging malakas. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay. Hindi nila kaya ang kahit anuman na makuha o anumang bunga ang kanilang makuha, mapala doon sa kanilang gawain na kahit konti. Dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Yan ang napakalayong klase ng kaligawan. Ngayon, ang tanong ng ating kapatid, at ito actually ang dapat ang kabuuan ng topic ko kanina sa khutbah, kaso nga lang maikli, 18 minutes lang ang khutbah ko kanina. Oo. Sinadya natin kasi mainit din at lahat. Yun naman talaga ang asal. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sa suratul Anbiya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ. Sinabi ni Allah Ta'ala, at sa sino man, sa makatwid, ang gumawa ng ilan sa mga salihat, sa mga pagsunod kay Allah Ta'ala, wa huwa mu'min, ang shart doon siya ay mananampalataya, fala kufrana li sa'ihi, hindi babaliwala ang kanyang mga gawa. Wa inna lahu katibun. At tunay na kami ang siyang nagsusulat o nagtatala nito. So, pinaliwanag ito, ang sabi ng mga ulama, ang paliwanag dito ay sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ang hadith na ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na masyhur sa mga ulama na pagpatungkol sa mga gawaing mabuti ng mga dating hindi Muslim na nag-Islam na makikiri yung kanilang mga gawa. Ito ay hadith na mula kay Hakim ibn Hizam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi kay Hakim ibn Hizam, aslamta ala ma aslafta min khair. Aslamta ala ma aslafta min khair. Bakit ganon? Na sinabi sa kanya, ikaw ay nag-Muslim at sa anumang, kumbaga, nabilang, na-counted lahat ng mga gawain mong mabuting nauna. Nagtanong siya sa propeta, Ya Rasulallah, ara'ayta asya'a kuntu atahannathu biha fil jahiliya min sadaqatin aw itaqa aw wasilati rahim. Fahal fiha min ajar? O sugo ni Allah, sabi niya, anong tingin mo sa mga gawaing ginawa ko na pagsamba, minintain kong pagsamba noong ako ay hindi pa Muslim. Sadaka, charity, pagpapalaya sa mga alipin at bihag, mabuting ugnayan sa mga relasyon sa mga kamag-anak. Mayroon ba akong mapapalang ajar noon o reward nung hindi pa ako Muslim? Counted ba yon?
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khair. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikaw ay nagmuslim sa anumang mga kabutihang naunang ginawa mo, ay counted yun sa iyong gawain. Yun ang tafsir, sabi ng mga ulama, sa aya na yun, sa Suratul Anbiya, na sinabi ni Allah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ. Sabi ni Allah, sino man ang gumawa ng mga pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, gawaing pagsunod, ay hindi babaliwalain ang kanyang mga pagsisikap. Hindi babaliwalain, at kami ang mismong nagsusulat nito. Wala na tayong oras, binabati ko rin si Nash at ang mga kapatiran natin sa Soksal dyan, ang mufti natin dyan at lahat, at ang mufti din ng Region 11 at lahat ng mga muftun ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Binabati namin kayo at nag-iwan muna kami sa inyo pansamantala sa araw na ito ng isang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.